Ka-Express, malinaw na ang plano ng Gilas Pilipinas para tugunan ang perennial problem ng tangkad pagharap sa Australia at ibang malalaking kupunan. Ang symbiosis ni Kay Sotto at AJ Edo bilang frontline solution. Kapag magkasama sa court, nagiging iba ang profile ng Gilas, hindi na lang mabilis at palaban sa backcourt, kundi may legit rim protection at anterior scoring na pwedeng makipagsabayan si pinakamahusay sa Asia at Oceania. Sa mga nagdaang buwan, malinaw kung bakit mahalaga ang tandem na ito. Si Kai ang nagbibigay ng instant sight at rim deterrence. Kaya niyang persahin ang mismong identity ng kalaban na umayon mismo sa laro ng Gilas. Samantala sa AJ Edo naman, sa kanyang mobility at defensive IQ ay nag-complement. Kaya niyang punan ang mismong space ni Kai sa perimeter, mag-switch at mag-provide ng offensive touches sa short roll. Ang kombinasyon ng dalawang 7-footers na may mobility ay exactly ang gamot sa mismong mismatch na kadalasan sinamantala ng Australia. Ayon kay Coach Tim mismo, siya ay nagpahayag ng kanyang optimism kapag kompleto si Kai. Sinabi ang presensya niya ay nagbibigay dimension we've never had before at kapag nag-work ang chemistry kina AJ Edo, we can beat anybody. Yan ang strategic backbone ng Gilas, gumawa ng sistema kung saan nag-elevate ang role ng bawat isa, hindi lang umaasa sa isolation. At may mga hamon pa rin, si Kai ay nag-recover mula sa kanyang injury at hindi palaging available, kaya mahalaga ang continuity at minute sharing para mag-sync sina Kai at AJ sa international pace. Kahit nung wala si Kai, nakita natin na mahusay na mag-adapt itong si AJ at tumindi ang kanyang contributions, pero malinaw na kapag buo ang tandem, tumataas ang ceiling ng team at ang planong rotational minutes at defensive scheme ni Coach Tim Cone ang susi para maging sustainable ang duo. Practical ang implikasyon nito sa Asia. Kung magpapatuloy ang development at manatili silang malusog, ang agwat ng Gilas kontra Australia, China at Japan ay mas lumiliit. Magkaroon ng lineup na kayang mag-preserve ng possession sa paint, mag-dominate sa offensive rebounds at magbigay ng mismatch problems sa mismong loob ng key, isang malaking pagbabago mula sa dating narrative na puso lang ang Gilas. Well, sa madaling salita, may solusyon na ang Gilas sa tanong ng tangkad. Ito ang Kay Sotto plus AJ Edo tandem at kung ma-implement ng tama sa susunod ng major windows, pwede na silang maging tunay na banta sa Asia. Well, matapos ang ilang taon ng pagkatalo dahil sa height at anterior mismatch, natagpuan na ng Gilas ang tunay na solusyon sa kanilang pinakamalaking problema, ang kakulangan sa tangkad at rim defense kontra Australia at Oceania teams. Ngayon sa pagbabalik ni Kai at tuluyang pagbangon ni AJ Edo, muling magtamba ang dalawang big men na posibleng bumagal sa dynamics ng buong Gilas system. Ayon sa mga insider mula sa ating national pool, handang-handa na si Kai matapos ang kanyang injury layoff. Ang batang tower na naglalaro sa Japan B-League ay nakikitang mas condition at mas confident ngayon, lalo na matapos magpakita ng solid performances sa mga private workouts. Samantala sa AJ, na matagal nang nakikipagkampihan kay Kai sa youth level, ay tuloy-tuloy ang kanyang recovery at improvement, nagpapakita ng hustle at defensive awareness na kinaiinggitan ng ibang Asian teams. Sa nakaraang mga laban ng Gilas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament at Asia Cup Qualifiers, kitang-kita ang kakulangan ng tunay na rim protector. Kahit lumaban ng matindi sina Japit Aguilar at Chinmar Fajardo, hindi sapat ang mobility para sabayan ang mga athletic bigs ng Australia at New Zealand. Pero ang tandem ni Kai at AJ, parehong may tangkad, agility at basketball IQ, nagkakaroon ng ibang dimension ang depensa ng Gilas. At ayon kay Coach Tim, ang pagkakaroon ng dalawang 7-footer na kayang maglaro sa loob at labas ay malaking pagbabago para sa sistema ng ating national team. When Kai and AJ are both on the floor, we can switch, protect the rim, and still stretch the floor on offense. It is a balance we never had before. Ani pa rin ni Coach Tim sa panayam kamakailan. So ibig sabihin, hindi lang height advantage ang usapan dito, kundi system fit na nagbibigay flexibility sa buong lineup. Sa larong modern basketball, hindi sapat ang puso lang, kailangan din ng positional advantage at smart rotations, bagay na unti-unting nakukuha ng Gilas sa ilalim ni Coach Tim.
Ang team ngayon ay hindi na lang umaasa sa speed at shooting ng guards. Nagkaroon ng twin towers na kayang sumabay sa paint at magbigay ng second chance points sa ilalim. At bukod pa rito, ang chemistry ni Kai at AJ ay hindi bago. Nagsimula ito sa youth program ng Gilas Under 18, kung saan silang dalawa ang naging cornerstone sa depensa at rebounding. Alam nila kung saan tatayo at kailan mag-switch, kung paano magbantay ng sabayan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit excited ang coaching staff sa kanilang reunion sa senior team. So ngayon, habang papalapit ang FIBA Asia Cup 2025, maraming analyst ang naniniwala na kung manatiling healthy si Kai at AJ, maaari ng tapatan ng Gilas ang frontline ng Australia at kahit ang China. Matangkad, mabilis at mas matured, isang bagong era ng Gilas ang unti-unting nabubuo. At ang tanong na lang, handa na ba ang buong Asia sa bagong Twin Towers ng Gilas? So kapag pinagtabi mo si Kai at AJ, makikita mo agad ang blueprint ng bagong Gilas, tangkad, depensa at versatility. Hindi lang sila basta malaki, sila ang modern big men na kayang mag-adapt sa laro ng bagong panahon. Mobile sa perimeter, matatag sa loob at matalino sa rotations. At yan mismo ang kailangan ng Gilas kung gustong durugin ang matagal ng hadlang na Oceania powers gaya ng Australia at New Zealand. Bawat laban ng Gilas, kontra ng mga bansang ito, laging nakikita ang parehong pattern na dumina sa rebounding, nahirapan sa paint, at naubusan ng energy sa kalagitnaan ng laro. Pero ngayong balik na si Kai at nasa kondisyon si AJ, nagkakaroon ng posibleng pangontra ang Gilas. Sa height na 7'3 ni Kai at 6'10 ni AJ, may kombinasyon ng height at timing na kayang pigilan kahit ang pinakamalakas na inside attacks ng Australia. Si AJ nakilala sa kanyang shot blocking at hustle plays ay nagiging natural complement sa finish at rim presence ni Kai. Sa huling training sessions, kitang-kita ang pagbabago ng kanilang spacing. Hindi na sila kasing predictable. Nagkakaroon na ng interior anchor offense. Si Kai ay ginagamit bilang high post facilitator na pwedeng magpasa sa cutters, habang si AJ naman ang low post defender na handang mag-switch sa guards kapag kailangan. It is a perfect match of youth and maturity. Ayon kay assistant coach Richard Del Rosario, Kai brings hype, AJ brings energy, and both bring a winning mindset. Ang magandang chemistry nilang dalawa ay hindi aksidente. Bata pa lamang ay nagkasama na silang naglaro para sa Gilas Youth, kung saan pinatunayan nila na kaya nilang lumaban sa mas matatangkad na kalaban mula Asia at Oceania. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.